Okay mga ka-ideas, napansin niyo dito, ang unang-unang ginawa natin is tinapalan natin yung may tanse. Sa bawat tanse na to, yun yung unang-una natin ginawa. Pansin niyo dito, pahid ang ginawa ko. Kasi manipis dito. Ngayon, kapag nakita nyo na naabot na ng semento ninyo na inilagay yung tanse, i-stop nyo na. Kasi ang gagawin natin, babarahin natin yan para makuha natin yung tuwid. Malalaman natin kung tuwid na ba kapag pinitik ninyo tapos nagva-vibrate. Ibig sabihin nun, pantay na siya. Tapos hindi siya nadadaya. Kasi kapag nadadaya yan, pag pinitik ninyo, walang galaw yan. Ibig sabihin nun, tumatama siya dun sa sobrang halo. At wag nyo pong gagawin yon. Wag nyo hahayaang mangyari yon dahil matadaya po yung palitada ninyo. Kaya kahit nagtansi kayo, siguradong ang finish lang din yan, bubukol. Ngayon, para makuha natin yung tamang gamit tayo ng bara. Ang bara mga ka-ideas, pwede kayong gumamit ng 1x2 na tubular tulad ng ginagamit ko. Pwede rin yung aluminum, mas maganda yon, mas magaan, mas maganda. Pwede rin yung kahoy, basta tuwid siya. Unang gagawin natin, tatapat nyo itong bara ninyo sa tapat ng tansi, sabay kuskos, sabay pitik. Yan. Makikita nyo naman dito, kapag gumaalog na siya, gumagalaw na, nagva-vibrate na, wala nang nakabukol, makikita nyo na ngayon yung mga parte na kulang. Iba't iba ang technique ng ginagawa ng mga construction worker or mason dito. Pero sa technique na to, mas mapapadali kayo dito kasi ang unang-una nyong kinukuha is ito. Pagkatapos ito naman ngayon, babarahin natin to.